beloved Boss Mike Cervera. Sinampahan naman ng reklamong cyber libel si Cavite 4th District Representative. Eto na mga kababayan, yari si Meow Meow dito. Oo, ano nangyayari sa inyo? Oo, cyber libel versus Kiko Barsaga. Biruin ninyo mga kababayan, ang tinalo. Si Rason lang naman. Oo. O, paano ka na, Barsaga? Yari ka dyan. Oh, di ba? Nanganganib ka dyan. Na kapag ka nahatulang ka dyan, maaaring hindi ka na makatakbo at hindi ka na po pwedeng humawak ng kahit na anong posisyon sa gobyerno. O, eto, pakinggan natin. Sinampahan naman ng reklamong cyber libel si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Bakit? Inihain niya ng kampo ng negosyanteng si Enrique Razon sa Makati City Prosecutor's Office. Kilala niyo ba si Enrique Razon, mga kababayan? Yan ay isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Si Enrique Razon, mga kababayan ko. Grabe, no? Biruin ninyo kasi parang ang kwento, mga kababayan ko, nanunuhol daw ang Razon para daw ho sa gusto niyang maging speaker diyan po sa Kongreso. Ganun daw ho ang kwento niyan eh. Oo. Sige, tuloy. Kaugnay ito ng akusasyon ni Barzaga na tumanggap umano ng suhol mula kay Razon ang mga dati niyang kasamahan sa National Unity Party para suportahan ang speakership noon ni Congressman Martin Romualdez. Yan na. Mismong ang mga abogado ni Razon ang naghain ng reklamo. Yan, yun naman pala. Para bang sinasabi ni Meow Meow na si Enrique Razon daw ay nanunuhol ng mga kongresista para daw gawing speaker si Martin Romualdez noon. Ngayon mga kababayan ko, mukhang inaalat ho yata itong si Kiko Barsaga, no? Kasi mga kababayan, kung inyong matatandaan, eto nga ay nasuspinde. Ewan ko kung suspendido pa rin hanggang ngayon. Ngayon naman, demanda na ang inaabot nito. Nako, ewan ko na lang. So, mga kababayan ko, nagdidemanda. Tandaan nyo, may pera. May pera ho yung nagdidemanda, mga kababayan. At ang kukuning abogado niyan, malamang baka ang kunin yan dating Chief of Justice pa. Mga kababayan ko? Dating yung mga bigatin. Di ba mga kababayan? Ngayon, paano na ito si Barsaga? Malamang mag-meow ito sa kulungan. Mag-meow na lang ito ng tuluyan. Baka asikasuhin na lang nito sa mga susunod na panahon, mag-alaga na lang ng pusa at aso. At maglaro na lang ng Plants versus Zombie sa kanyang kwarto. Hindi kaya ganun na lang mangyari dito, mga kababayan ko? Tandaan nyo, mga kababayan, kapag ka may topak talaga, napapasama We filed a complaint for cyber libel. Basis was the Facebook posts which Congressman Barzaga made on his Facebook account last January 9. What we consider to be the defamatory statements. Sagot naman ni Congressman Barzaga, handa raw niyang harapin si Razon sa korte. Tingnan nyo, no? Parang may topak talaga. Yan ang problema, mga kababayan ko, no? Parang may topak talaga Matino ba to? Matino po ba itong si Kiko Barsaga, mga kababayan ko? Parang may topak. Mas malakas pa ang topak nito kay Nino Barsaga. Mga kababayan? Si Kiko Barsaga, mga kababayan, mukhang mas malakas pa ang topak nito kaysa kay Nino Barsaga. Di ba? Ngayon, mga kababayan, ano masasabi nyo dyan? Kasi eto, alam nyo, ay nako, walang mga kakontentuhan. Walang kakontentuhan itong mga ito, kaya ganyan. Pero simple lang naman yan alam nyo, makontento sila sa mga kung ano yung meron sila. Tapos mga kababayan okay na, di ba? Tayo mga kababayan, sabi ko nga sa inyo,
Oo, makakain lang tayo ng tama, makabili ng gusto natin bilhin, okay na. Pero itong mga ito, hindi. Naghahangad ng naghahangad na naghahangad ng napakarami. Tulad niyan, yung mga kababayan ko, sino 'to? Si ano, si, Libiste. Kita niyong ginawa, mga kababayan ko, 'di ba? Hmm, tropa niya 'yun, eh, 'di ba? Magtropa silang dalawa. Nino? Ni Meow Meow. Magkasundo mga kababayan ko, eh. Oo, yun namang isa, yung, isang kongresista na nakikisingit sa kanila, mukhang gumagamit lang din ano. Mukhang, gagamitin lang din ni nung isang kongresista na tinotropa nila, itong dalawa. Mukhang kailangan din ng pondo para mag-ingay para sa kanila. Naku, mga kababayan ko, pag-ingatan niyo nga yung boto ninyo sa susunod, ha. Kayong mga DDS, mag-isip na kayo. Isipin niyo maigi. Tandaan ninyo, mga kababayan ko, ano man ang magiging resulta ng kahinatnan ng mga pinaggagawa ninyo, kayo rin naman ang tatamasa. Kapag kayan, mga kababayan ko, ay ilulugmok tayo sa kahirapan dahil nga naranasan na natin, kay Duterte yan, bahala kayo. Kung naghahanap pa kayo ng panibagong Duterte, ewan ko sa inyo, malaki ang tama sa ulo ninyo. Pero kung ang iniisip ninyo ay magtutuloy ng lahat, napakarami. Napakarami. Tandaan nyo yan. Tignan nyo naman, etong, PNR dati, etong, tren mula dito sa Maynila, naabot pa yata yan ng, ng, Bicol, dati. Pero mukhang diyan lang sa Maynila hanggang doon sa Clark, mga kababayan, halos tapos na. Tignan niyo mga kababayan yung subway natin. Tuloy-tuloy na ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kita niyo, hindi niyo alam, di ba? Marami pa, ang dami na. Pero kayo, tanungin ko sa inyo, ano bang nagawa ni Digong sa loob ng 6 na taon niya? Sige nga, wag niyo ipagmamalaki sa akin yang Dolomite Beach na hanggang ngayon hindi pa rin, hindi na napakikinabangan nung una lang. Pero ngayon, tingnan ninyo kung napakapakinabangan pa. Wala na. Bakit? Masama sa kalusugan ng tao yung pong alikabok niyan. Kaya yung mga tao, yung mga nandoon, hindi na pinapapasok pa. Hanggang tingin na lang saan sa footbridge, doon magpa-picture-picture kayo. Tignan nyo mga kababayan ko. Sabi rito, peking war on drugs. Ayan na nga. Totoo naman eh. Wala naman totoo kay Duterte. Ano ba ang totoo sa kanya? Yung itsura niya. 'Di ba? Yung malademonyo siya. Sabi pa mga kababayan ng mga DDS. Kasi meron akong kinontent kung inyo natatandaan. 'Di ba? Yung sinabi ko kung ano yung pagkakaiba ni Digong kay Pangulong Bongbong. Si Digong minumura ang Diyos. Si Pangulong Bongbong sumasama sa selebrasyon. Sabi ba naman, bakit pinipilit nyo? Kinukumpara nyo, si Duterte kay Bongbong Marcos dyan sa pag-attend sa selebrasyon ng Katoliko. Hindi naman Katoliko yun, Nako, ang tatanga mga tuwiran, mga kababayan. Si Digong hindi daw Katoliko pero nagsisimba siya sa simbahan ng Katoliko. 'Di ba? Si Sara nga nung nagmumura, ano ang pinuntahan niya? 'Di ba? Nagpapansin saan? Sa simbahan sa May Baklaran. Nagtusok-tusok pa nga yan. Wag nga kayo. Ang tatangan nyo kasi kaya kayo naloloko ni Digong. Ilang beses hanapin ninyo sa internet, no? Kung ilang beses pumasok sa simbahan ng Katoliko si Digong, nang makita nyo, pa-cross-cross pa yun. Paluhod-luhod pa yun. Ganun ang ginagawa nun. Si Sara nga, di ba? Sipin nyo maigi yan. Tapos hindi naman kasi Katoliko, palusot pa kayo. Demonyo talaga yung si Digong. Wag nyo nang ipilit yung mga katwiran nyo. Mga buwisit kayo, di ba? Ang tatanga ng mga DDS, sa totoo lang, bakit kayo ganyan? Hindi nyo ba alam na si Digong panay ang simba sa simbahan ng Katoliko? Pero mga kababayan ko, mura ng mura ito. Ganon din si Sara, ulitin ko lang. Nung nagmumura, yung minura niya lahat, si Pangulo, si First Lady, tsaka si Speaker,
Di ba? Pagkatapos na nung ginawa nun, nagsimba sa may baklaran. Pagkatapos magsimba, nagtusok-tusok ng mga ng mga paninda doon. Pa-picture-picture para masabing makamasa yon. Nako, binobola lang kayo non. Time. Maraming salamat po. Bukas na lang po uli itutuloy ang ating live. Muli, ako po ang inyong lingkod. Wala nang iba, kundi Mike Cervera lang po. Ha, mga kababayan, huwag niyong kakalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Our beloved Boss Mike Cervera.